Yan sabi ni si Castro, kapag niya yung isang leader nagbigay ng opinion, dapat ayon sa katotohanan at ayon sa kondisyon ng stakeholders. Di po ayon lang sa iisang kaibigan. Sa pool na naman po si si Sara Duterte. Hindi talaga po pwede. Pambarangay lang si Sara, mga kababayan. Sabi dito sa balita ng News 5. Bumuelta si Palace Press Officer Yusek Claire Castro kasunod ng kritisismo. Ayan ang post niya. Ginawang lupin yung pormada ng ating Pangulo. Yan. Pinapatrending na naman nila. Sabi ko na ba, panapanood ko na to eh. Yan, sabi ni Atty. Roy Nagwanson. Puro panira. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Binalatan po ni Yossi Castro si Sara Duterte sa isyu ng eroplano. Yan sabi ni Yossi Castro, kapag niya yung isang leader nagbigay ng opinion, dapat ayon sa katotohanan at ayon sa kondisyon ng stakeholders. Di po ayon lang sa iisang kaibigan. Sa pool na naman po si Sara Duterte. Sabi ni Yossi Castro, mga kababayan, malamang niya lumigwak yung Pilipinas kung puro lang niya kaibigan at chismis yung basihan. And sabi dito sa sabi sa report ng News 5, malamang lumigwak ang Pilipinas kung puro kaibigan, chismis ang basihan. Talagang mapapaw po. Hindi talaga po pwede. Pambarangay lang si Sara, mga kababayan. Sabi dito sa balita ng News 5. Bumuelta si Palace Press Officer Yusek Claire Castro kasunod ng kritisismo ni Vice President Sara Duterte sa pagresponde ng pamahalaan sa mga Pilipinong apektado ng gulo sa Middle East. Yan ang problema sa mga hindi nag-aral at hindi nag-iisip at hindi inaalam ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Sabi mo ni Yossi Castro sa interview ng mainstream media, kasama po si Yossi Castro doon sa New York sa pagbisita ng ating Pangulo para magsalita before the UN Security sa session ng United Nations. Sabi ni Yossi Castro, kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang ang ating pagbabasihan ng desisyon. Sabi ni Yossi Castro, nadinig ko na po yan na parang napakadali lang, hindi daw problema na magpadala ng eroplano sa ganong sitwasyon. Unang-una po, kapag sarado po ang airspace, hindi ka po talaga makakalipad. Kaya po, imposible yung sinasabi ng Vice Presidente na madaling magpadala ng eroplano. Sabi nga natin, mga kababayan, bakit pa kailangang mag-utos si Sara Duterte, mga kababayan, sa gobyerno? Vice Presidente na naman siya po at may sarili siyang resources at influensya at sabi niya, mas magaling siya. Di ba po? Mag-organize siya, mga kababayan, ng sarili niyang evacuation efforts. Gawin niya yung kanyang mga plano. Anyway, piling presidente na rin siya. Ang gusto, mga kababayan, kasi ni Sara Duterte, yung tulad na gusto mangyari ni Harry Roque, i-relinquish muna daw pansamantala ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Sara Duterte ang posisyon bilang Pangulo sa gitna nitong krisis sa Middle East. As if pag tumikover si Sara, mga kababayan, bilang Pangulo, titigil na yung gira, hindi na magpapalipad yung Iran ng missiles laban sa Amerika at saka sa Israel. Ngayon, mga kababayan, dahil sa paglarga ng ating Pangulong Bongbong pa New York, bumanat na naman po yung dilawan na naging DDS, si dating Comelec Commissioner Roy Nagwanson. Yan ang post niya, Atty. Roy Nagwanson.
Sana ginamit na lang yung eroplano pang rescue ng mga bayaning OFW na may ambag sa ekonomiya. O ito yung post niya, news update, Malacanang aircraft carrying Marcos Jr. for his New York visit to New York City departed the Philippines Sunday morning. Sana daw, yung eroplano na sinakyan ng ating Pangulo papuntang New York, ginamit na lang sa evacuation ng mga OFW. Ayan na mas may ambag sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapadala ng remittance sa kanilang pamilya kaysa sa lakad ni BBM na puro gasos lang kasama ang ibang palamuni ng taong bayan pero mga wala namang silbi. Yang walang silbi po, yung Vice Presidente mo. Yun ang malinaw na walang silbi. Si Sara Duterte. Pinag-iinitan ninyo yung biyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapakalaga ng meeting ng ating Pangulo sa New York. Ang utusan mo si Sara na mag-organize na ng evacuation. Sumama siya sa paglipad ng eroplano papuntang Iran. Kasi doon naman po sa United Arab Emirates, nakakabiyahe na yung eroplano, may mga nauna na nga po na mga nakauwi. Una yung 289, 99, sunod yung 88, tapos kahapon, kagabi, may dumating na naman po na 90 na mga OFWs na na-repatriate po. So hindi totoo na walang ginagawa po yung ating gobyerno. Ayan yung mga latest na OFWs na bumalik. Hindi ba nila nakikita? Puro sila propaganda mga kababayan. 90 OFWs yung pinaka-latest. Ayan post ni Atty. Falsis 3 hours ago. 399 OFWs na ang repatriated from Middle Eastern countries na hindi sarado ang airspace unlike Bahrain na sarado. For your information, Sara. At mga DDS at saka ni Atty. Rowena Guanzon. Puro kasi kayo panira. Tapos nagpost si Atty. Rowena Guanzon mga kababayan na engage sa pormada ng ating Pangulong Bongbong. Ayan ang post niya. Ginawang lupin yung pormada ng ating Pangulo. Yan Pinapatrending na naman nila. Sabi ko na ba, panapanood ko na to Yan, sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Puro panira, tinatrending nila. Yung pormada ng ating Pangulo, ginawang lupin. Yung cartoon character mga kababayan na Japanese na magnanakaw. Ganon sila katindi, mga kababayan manira. Ay, ito sabi dito. Nagbigay ng reaksyon si former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos mag-viral sa social media. Ang isang meme na nagpapakita ng halos magkaparehong pose, kasuotan at estilo ni Pangulong Marcos Jr. at kilalang anime karakter na si Lupin mula sa seryeng Lupin the Third. Sa gumalat na larawan online, makikita ang Pangulo nakasuot ng fedora hat, salamin, coat at pulang scarf habang naglalakad. Isang forma na ikinumpara ng ilang netizen sa karakter na si Lupin the Third. Yung magnanakaw, mga kababayan na cartoon anime, isang sikat na fictional gentleman na thief sa Japanese pop culture. Katabi ng larawan ng Pangulo ang ilustrasyon ng anime karakter na halos kapareho ng postura at outfit. Dahil sa pagkakahawig ng dalawang imahe, mabilis itong kumalat sa social media at naging paksa ng iba't ibang komento at meme. Isa sa mga nagbigay ng reaksyon ay si Guanzon na nagbiro tungkol sa pagkakahawig ng dalawang larawan. Sabi ko na napanood ko na ito dati Ganon kasama ng budhi nitong mga DDS mga kababayan. Ayan ang pinapakalat nila. Nainggit sa pormada ng ating Pangulong Bongbong Marcos, minasama na naman po. Diba? Mga kababayan, ayan lang po ang ating short video. Ako po si Dante Paravidas. Bye-bye po. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.